magpuri sa ating Diyos na buhay. Praise God. So, sa pag-awit pa lang natin ay may miracle na nangyayari sa heart natin. Naniniwala po ba kayo? Amen. Yes. Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. So ngayon, dito na po tayo sa salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. So, pinamagatan ko po itong Why God Made You. Yes. Praise God. Bakit ba create ng Panginoon? So, may mga purpose po bakit tayo create ng Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Yes, O God. Panginoon, salamat po, God, sa araw na ito, Lord. Ginawa, Ama, O God. Lord, thank you, Lord, for bringing our feet, O God, into this holy ground, Ama, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. Banal na Espiritu, O God, kayo, O God, ang manguna, Ama, O God, Lord, sa araw na ito, Ama, O God, sa oras na ito, Lord. I pray, Holy Spirit, O God, that you will just continue, Lord, to work through us, Ama, O God. Kung ano man po, Lord, yung nais mo, Lord, na mangyari sa aming buhay, I pray, O God, na ihayag mo po ito, Ama, O God. Panginoon, ang mga bagay, O God, na hindi po nakagawa, O God. Lalo-lalo na po, O God, sa akin, Lord, wala po akong maitatago, Panginoon. Dahil po, Lord, sa aking naramdaman, naging, ano po ako, Lord, Panginoon, patawarin niyo po ako, Ama, O God. Father, consume me, O God, with your Spirit, Ama, O God, that I may give, O God, your words, O God, with power and authority, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. Hide me behind your cross. Lord, open the heart, O God, Lord, hearts, O God, at mga kaisipan, O God, ng aking mga kapatid, O God, upang matanggap po, O God, ang mga salita mo, O God, sa kanilang mga puso, Ama, O God. Father, thank you, O God, in this we pray in Jesus' name. Amen. So, why God made you? Ano nyo ba na nakalagay ba sa isip nyo, sa heart nyo, bakit ba ako create ng Panginoon? Natanong nyo na ba yan sa ano natin, sa mga sarili natin? So, may purpose po ang Panginoon. Praise God. At simulan na po natin sa isang presentation. This is the fertilization process. Ikaw yan. Fertilization is the amazing story of a sperm facing incredible situations to unite with an egg and form a new life. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Shortly after, millions of them must flow out or die in their acidic environment. However, many survive because of the protective elements of the fluid that surrounds them. Next, the sperm must pass through the cervix, which is the lower part of the uterus that opens into the vagina. Usually, this remains closed. But while the woman ovulates, it remains open for a few days. The sperm has the difficult task of swimming through the cervical mucus, which has a very watery consistency in order for the sperm to reach the uterus quickly. Once inside the cervix, the sperm continue to swim towards the uterus. But millions of them will die trying to penetrate the mucus. Some sperm get stuck in the pathways of the cervix, but may then continue their journey. Once inside the uterus, there are muscular contractions that help the sperm make their way to the egg. However, the cells of the woman's immune system, mistaking the sperm for invaders, destroy thousands. Afterwards, half of the sperm enter the empty fallopian tube, while the other half swims to the fallopian tube containing the yet unfertilized egg. Now, only a few thousand remain inside the fallopian tube. Meanwhile, small cilia push the egg towards the uterus, so it continues on its path. Sperm must seek that movement to reach the egg. However, it should be noted that some sperm become trapped in the cilia and die during this part of the journey. On the other hand, some chemicals in the reproductive tract cause the membranes in the sperm heads to change. As a result, the sperm become hyperactive, causing them to swim harder and faster towards their destination. Finally, the sperm reaches the egg. At this point, only a few dozen of the 300 million sperm remain on the journey.
the sperm must be pushed through this layer to reach the outer layer of the egg, that is, the zona pellucida, which aims to prevent more than one sperm from entering so that fertilization is normal. Within the zona pellucida, there is a small fluid-filled space just outside the ovular membrane, and the first sperm to make contact will fertilize the egg. That's right. After a dangerous adventure and against all odds, a single sperm attaches itself to the ovular membrane. Within minutes, their outer membrane fuse, and the egg attracts the sperm inside. This event causes changes in the membrane that prevent other sperm from attaching to it, and then release chemicals that repel other sperm from the egg, making it impenetrable. Meanwhile, inside the ovum, the male genetic material spreads out and a new membrane forms around the genetic material, creating a male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. For its part, the female genetic material awakens and finishes dividing by the fusion of the sperm with the egg, resulting in the female pronucleus, which also has 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, tissues called microtubules pull these, thus uniting the two groups of chromosomes and completing the fertilization process. In this instant, a unique genetic code is created, determining its sex, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. The new single-celled zygote is the beginning of a new human being. And now the fallopian tubes and cilia gently sweep the zygote into the uterus, where he or she will implant into the rich uterine walls, growing and maturing for the next 9 months until the birth of a new life. Praise God. So, nakita po natin yung sa science paano mag-fertilize yung egg at saka sperm. So, makita po natin na sino ba yun? 300 million yung sperm. Tapos ikaw lang isa ang naka-penetrate doon sa womb ng mother. So, di ba napaka yun, amazing na ikaw pala yun. Yung out of 300 million, ikaw yung isa doon. Sana si Julie. So, praise God. So, makita po natin na napaka po ang Panginoon, pinili ka niya with a purpose. So, magpasalamat tayo kada araw pagising natin sa umaga. Lord, thank you. Nandito ako sa mundo ngayon na gumagalaw. So, praise God. So, mayroon pong dalawang importanteng tanong sa ating buhay. The day we were born and why we were born. So, lahat po tayo ay krineate ng Panginoon with a purpose. Wala pong aksidente. Lahat, yung star na nakalagay doon sa kalangitan, sa kalawakan, mga animals, plants, may purpose po lahat yan. Lahat po ng may hininga, may purpose po. Lahat po. Wala pong bagay na walang purpose. Kahit yung ants nga dyan, may purpose din yan. Napakaliit na bagay. Yung mustard seed na lumaki, mayroon din purpose. Kala mo, maliit lang yan, pero pag tumubo, malaki. May mga purpose, nagbibigay siya ng shade. So, marami po. So, hindi po natin makikita ang mga bagay na ito, kundi kay Yesu Cristo lamang, kasi siya yung nag-create sa atin eh. So, praise God, saan ba natin makikita ito? Only the Creator will tell you ano yung purpose natin sa buhay. Paano? So, we have to talk to God. Kasi siya yung author ng buhay natin at magbasa po tayo ng manual. So, yung manual, yung salita ng Panginoon. Praise God. So, yun po yung manual ng Panginoon. Katulad din po ng isang nag-invento. May inventor. Di ba gusto mong hanapin yung nag-invento? Sino kayo nag-invento ng ano na to? Itong
halimbawa, yung mga machine, makinarya, sabi niya, hanapin mo yun siya, kakausapin mo paano niya ginawa. So, anong ibibigay niya sa'yo? Yung manual. Diba? Usually, manual ang ibibigay niya. So, yun po yung salita ng Panginoon. Yung inventor, yun po si God. Natin. Kasi, yun lang naman ang ibibigay niya, yung manual. Yung manual natin, yung salita ng Panginoon. So, bakit po sabi ko dito, God's design, we were created with a purpose. Sa Genesis 1:27, God created human beings, making them to be like Himself. He created them male and female. So si Adan at saka si Eva ay create with a purpose. Sabi na, I will make them like yung image ng Panginoon sa kanila. The image of God, I will create them to be an image of God. Sabi na, image ng Panginoon ha, image, character, and God. So, from the beginning, maganda na yung yung plano ng Panginoon sa creation. Kaya lang, nung nagkaroon ng, siguro maari, kung hindi nagkasala sila, baka wala din tayong saplot kasi walang mga mali siya eh. Nagkaroon lang naman ng mali siya noong nagkasala na sila at sila'y nagtago. Maaring ganun yung life natin kung walang na kasalanan, walang nabuong kasalanan. So, walang joke, no? kasi tingnan mo, pumunta nga sila, naghanap ng damit sa plot. Kasi walang mali siya noon, walang mali siya. So, maaaring ganun din. So, but praise God, sabi ko, from Genesis to pagdating ni Jesus Christ, parang ang hirap mamuhay. Pero praise God, mahirap maging banal. Pero praise God, nung dumating si Yesu Cristo, di ba nagkaroon na tayo ng katubusan ng ating mga kasalanan? Inako niya na yung mga kasalanan natin para magkaroon tayo ng magandang buhay. Sinabi niya nga He came to give us life abundantly. So, re-restore ng Panginoon yun sa pamamagitan ni Yesu Cristo. So, praise God. Yun po, ginawa niya si Adan at Eva sa kanyang kawangis ba yun sa Tagalog? Larawan. So sa Ephesians 1:11-12, sinabi din niya dito, all things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose. May sarili siyang purpose. Based on what He had decided from the very beginning. Let us then, who were the first to hope in Christ, praise God's glory. So, you were made by God and you were made for God. So, ginawa tayo ng Panginoon at ginawa din niya tayo for Him. Sabi niya nga, you were made to last forever. You were made to last forever. Paano na lang kung tayo mag-reign tayo ng 80 years dito sa earth? Lahat ito mawawala tayo dito, physically mawawala tayo. Pero yung si Jesus Christ na nakilala natin for eternity, maglalast yun kahit million years pa yan. Kahit na eternity. So, bakit tayo nabubuhay dito sa lupa ng 80 years? Sabi niya, He prepared us for eternity. Kasi yung eternity, walang katapusan. Eternity to eternity, walang katapusan yung magiging life natin. Ito temporary lang tayo dito sa earth. So, maaaring mabuhay tayo 50, 60, 70, 80. So, He is preparing us for eternity. Kasi yun naman ang natin. Yun naman yung layunin ng Panginoon sa atin na after death, alam natin kung saan tayo pupunta. Yun ang doon, yun ang importante doon. So, praise God, we were created with a purpose. So, may purposes po ang Panginoon sa ating buhay. 5 purposes of our lives. God planned for God's pleasure. We are created to know, to love, and worship God. So, sinabi po ng Panginoon, Revelations 4:11, for our Lord and God, you are worthy to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will
given existence and life. So, ano po ng Panginoon, siya yung nag-create. He created all things. Sabi nga kaya, siya lahat ang may in control sa ating buhay. So, but sabi ng Panginoon, not for God's pleasure, we are created to know, to love, and worship God. So, ang Panginoon, create niya tayo kasi mahal niya tayo. Gusto din niya maano ang earth, yung mapuno. He created us. He made you and me para maano ang earth, magkaroon ng tao dito sa earth. So, praise God, He created you and me sa kagustuhan niya. So, but then, sabi niya dito sa Psalm 149:4, the Lord takes pleasure in His people. He honors the humble with victory. So, makita po natin na napaka-ano po ng Panginoon. He created us para i-worship din siya. Yun po yung ano natin. Sabi niya, He created us to worship Him in spirit and in truth. So, ang focus po ng Panginoon sa atin ay yung pag-ibig niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. Hindi po doon sa environment, sa plants, kundi tayo ang una niyang inibig. Bakit? Hindi yung animals, hindi yung plants, hindi yung ganito. Bakit? Tayo po yung may capacity na ibalik yung pag-ibig sa Kanya. Tayo kasi ang binigyan ng intellect, ng will na mag-love sa Kanya. Hindi naman pwede yung animals, hindi naman pwede yung plants. Hindi pwede yun ang magbigay ng pag-ibig kay God, kundi tayo na human being. So, yun ang hinahanap ng Panginoon. Hinahanap niya na yung purpose ng Panginoon, to know Him and to love Him back. Balik natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Minahal niya tayo eh. Sabi niya, we were still sinners, Christ died for us. So, ibalik natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Praise God. So, sinabi po dito na ang una niyang focus dito yung pag-ibig. Minahal niya tayo. Sabi niya, life is all about love. Love, sabi niya dito. Kung hindi ka marunong magmahal, ma-miss mo yung purpose ng buhay mo. Kung hindi mo naramdaman yung love ng Panginoon at ikaw hindi ka marunong mag-love kay God, na-miss mo yung unang purpose ng buhay mo. Kasi kaya nga siya pumunta dito para iligtas tayo. So, yun po ang ng Panginoon sa atin. So, anong nais ng Panginoon na gawin natin sa Kanya? Atin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi nga itong Biblia, nung unang panahon sa Old Testament, sinusunod nila yung batas. Pati nung pagdating po ng New Testament, ano ba yung pinaka-importanting command? Na-condense na lang sa dalawa. 10 commandments, naging dalawa na lang. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with also your soul, with all your strength. At yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Dalawa na lang. So, andyan po, pag-ibig lagi ang sinasabi. So, yun po ang nais ng Panginoon, to know Him more and to give His love back to Him. So, paano ba natin maipakita yung pagmamahal natin sa Kanya? Isang dito yung pagising mo sa umaga, magpasalamat ka, buhay ka. Baka mamaya hindi ka nagising. Manalangin tayo, makipag-commune tayo sa Kanya. Kasi yun naman ang nais na sa atin, yung relationship mabuild sa Kanya. At makilala pa natin kung ano yung mga sikreto niya para sa atin. Kasi kung hindi din tayo nag-pray sa Kanya, paano natin malalaman kung ano yung kalooban ng Panginoon, yung purpose niya sa ating buhay. Sabi dito sa Ephesians 1:4, even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that He would be holy and without fault before Him because of His love.
So pangalawa po, isang purpose po ng Panginoon sa ating buhay, form for God's family. We are designed to find belonging and community in the church. Sabi po dito, God created you to be a part of it. God wanted a family, wants to show His love. He created. So, nais ng Panginoon na we must belong to a family ng Panginoon, katulad dito. Minsan kasi mas matimbang pa yung Tropa sa labas. yung family, spiritually kaysa yung mga natin, mga relatives, family. Iba by blood. Mas pa rin. Mas hindi mo nga makakalimutan yung mga spiritual kapatid mo eh. Kahit saan ka pumunta, na yan sa heart mo. Nakatatak na. Hindi mo talaga sila makalimutan kahit saan sila mapunta. So, praise God. Napaka po ng Panginoon yung tinanggap natin sa Kanya. So, you are valuable to God. So, lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na mayroon tayo, pinagdadaanan natin, napakasama man natin, marami man tayo mga pagkukulang, mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Amen. Kahit napakagulo na yung buhay natin. Ano tayo sa Panginoon? Mahalaga tayo sa Kanyang paningin. So, huwag natin yung sarili natin, ay, mahalaga ba ako? Si ganito, hindi naman niya ako pinapansin. Hindi, mahalaga ka. Huwag mong anuhin yung mga nakikita mong bagay, yung Panginoon nakakakita sa'yo. Hindi ka niya iiwanan kasi mahalaga ka eh. Amen. Mahalaga ka sa Kanyang buhay. Huwag tayong bibitin sa Kanya kasi wala nang ibang magmahal sa atin ng todo-todo kundi si Jesus Christ. So, yun ang ng Panginoon. Bibitawan ka ng jowa mo, wala ka na. Talaga ako yan. Talaga si Lord. So, sabi dito, God wants you in His family. Katulad dito, God wants you in His family. So, itong physical family na to, hindi maglalas. Mag-anak, kapatid, hindi yan maglalas. Pero yung family na, spiritual family, yun ang maglalas. So, minsan po, sa natin, ito, katulad dito, physical family. Kung lumaki ka na, pag-asawa ka na, punta ka na sa ibang lugar. Kung may namatay, kalas na, nalibing ka na. Physical, separate ka na kaagad. Pero, itong spiritual family, hindi talaga mawawala forever na yan. So, praise God, kaya napakainam na we must belong to the family of God. Napaka yun. So, maglalas ang spiritual family. Sinabi po dito sa 1 Peter 1:3, all honor to God, the Father of our Lord Jesus Christ, for it is His boundless mercy that has given us the privilege of being born again, so that we are now members of God's own family. Now we live in the hope of eternal life because Christ rose again from the dead. So, privilege for being born again na nandito tayo bilang magkakapatid spiritually. Hindi man tayo magkakakilala, pero spiritually, bakit nararamdaman mo magkakakunik tayo? Diba? Hindi man tayo magkakadugo, pero andyan makita mo kahit pupunta ka sa labas, ay sister, ay brother. Kasi there is something in your heart na nagkakunik kayo spiritually. So, yun po yung ng Panginoon. Hindi na yun mawawala sa atin. Hindi na yun mawawala yung connection. Unless ikaw mag-decide ka na ayaw mo na sa Kanya. Ayaw mo ng So, sabi nga dito, lahat ba ay anak ng Diyos? Amen.
Amen. Lahat ba ay anak ng Diyos? Sabi po dito, being a part of God's family is not automatic. Sabi po dito, it is a choice. It is a choice. It is a choice to be in the family of God. Amen. So, everybody is created by God, loved by God. But He is not forcing you na maging anak kanya. Hindi kanya fino-force na maging belong ka sa family of God. So, sinabi po dito, God wants you to be adopted into His family. So, kailan nangyari yan? Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. So, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, it's your choice. So, naging ano ka na ng family of God? Naging member ka na ng family of God. Kaya dapat hindi private yung ano. So, napakainam po. Church, sabi po dito, ang church po, sabi po dito sa 1 Timothy 3:15, this is the church of the living God, which is the pillar and foundation of truth. So, ito po, church tayo po yung binubuo ng church. Diba? So, ang church is not an organization. It's not an institution. It's not a political entity. But, it is a family. It is a family. We are children of God. Pamilya. Ito kasing institution na to, pag lumipat ka na sa ibang bansa, hindi ka na part ng Pag lumipat ka ng political entity, kung senador ka ba doon, senador ka pa doon sa hindi na eh. Wala na. Pero yung family, talagang may nagbaband sa atin. The Spirit of God, di ba? Saan ka pumunta, saan mapalo ka sa mundo, yun ang nagbaband sa atin. Yung Spirit na nilagay sa atin ng Panginoon sa ating puso. So, sabi po dito, napakainam po na tayo ay mag-connect sa family of God. Amen. Hindi po tayo, hindi po natin kaya na humiwalay. Hindi po natin kakayanin na humiwalay sa family of God kasi itong family of God, siya po yung nagbibigay ng support, framework sa ating buhay. So, makita po natin na kung wala yung support ng bawat isa, ay magkukolaps po tayo. Kung ihihiwalay po natin yung sarili natin, hindi po tayo mag-fire, maglalakas. Di ba katulad ng ting-ting? Kung nahiwalay yung isa, walang lakas magwalis. So, kung yung baga naman, kung ihiwalay mo yung isa, mamamatay, wala na, magkukolaps na. So, nais ng Panginoon na lagi tayong in connection, magko-connect sa family of God. So, praise God. You cannot fulfill God's purpose in your life without family. We made us to be in harmony, in good harmony, in relationship. So, ang nais po ng Panginoon, we should love our spiritual family. Sabi po dito, respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the King. King, capital letter lang natin. So, respect the King, love the family of believers. So, makita po natin na tayo po, iba-iba ang background natin. Iba-iba yung kinalakihan natin, pagpapalaki sa atin. So, magkakaiba po yung personality natin. So, ano mang mga personality mayroon tayo, sabi ng Panginoon, mahalin pa rin natin yung kapatid natin kung may mga nakita tayo. Hindi maganda. Mahalin pa rin natin, hindi nakaabot sa standard natin, sa tingin natin. Mahalin natin sila kasi
Yun ang inutos ng Panginoon eh. Love the family of believers, lalong-lalo na ang family of believers. So, isa pa dito, learn to love others, learn to love others nga. Ano mang mga flaws nila, ano mang mga kaguluhan nila sa buhay, we should love our brothers and sisters. Kasi Amen. sino pa ba ang magpalakas, bigay ng kalakasan sa kanila? Kundi tayo. Wala nang iba. Romans 12:4-5. Just as there are many parts of our body, so it is with Christ's body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete. For we each have different work to do, so we belong to each other, and each needs all the others. So, magpalakasan tayo sa isa't isa. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. At sabay-sabay din natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Napaka-importante po yung pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Number 3 po, we are created to become like Christ. We are called to grow in character and reflect Christ's quality. Christ qualities. So, sabi po dito, si God kasi, isang model siya si Jesus Christ. God wants you to grow spiritually. And alam niyo po si Jesus Christ, siya po yung model ng perfection. Hindi natin kaya maging perfect, but by the grace of God, sabi natin, by the grace of God, we will strive for perfection. Hindi natin, walang perfect. Walang ibang perfect. Si God lang ang perfect. So, God wants you to learn to act like Jesus, to talk like Jesus, to value like Jesus. Sabi po dito, ano ba yung best character ni Jesus Christ? Sabi po dito, ano ba yung character ni Jesus Christ na yung character, the character of God, gusto niya yung character ni God, originally, yun naman talaga ang plano ni God, even sa Garden of Eden, na I will create you katulad ng kawangis ko. So, nire-restore lang ng Panginoon sa atin na maging kawangis din tayo ng Panginoon. So, sabi ko dito, God is not interested of what you do, but what you become, Yes. or who you are. Kasi, pagdating ng araw, hindi mo naman madadala sa heaven yung sasakyan mo, yung cash mo, hindi mo madadala. Pero ang tinitingnan ng Panginoon yung character. Kasi yun ang dinidevelop ng Panginoon sa atin dito sa lupa. Kasi 80 years, tignan mo, i-develop pa niya. Paano ba nadidevelop yung character natin dito sa lupa? Minsan, maraming mga paraan sa mga problems, sa mga reaction natin. So, doon na tayo i-develop yung sa character natin. So, sabi ko dito sa Philippians 2:5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So sabi ko, it will take only your character. Kung mamamatay ka, wala kang madadala. Character mo lang ang ng Panginoon, yung attitude natin sa Kanya. Pagharap ng Panginoon, pagharap natin sa Panginoon. He is interested in what you do, but He is interested sa kung sino ka, sabi po dito. So, nais po ng Panginoon, God always wants us to be like His Son, kawangis ni Jesus Christ. So, makita po natin, ano ba yung character ni Jesus Christ?
Sabi po dito, but the fruit of the Spirit. Ito po yung best character ni Jesus Christ. A picture of His character. Sabi niya, hindi man natin siya nakita eh. Hindi naman natin siya nakasama. Pero sinabi po dito, but the fruit of the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, yan po yung character ni Jesus Christ. So, nais po din nga sa atin na yung character na yan, makita sa buhay natin. So, biglan mo nauuna pa rin yung love. Love pa rin yung nauuna, tapos peace. Kahit saan ka mapunta, love pa rin ang mauuna. So, pag-ibig. Kahit hindi ka ibig-ibig, pag-ibig. Kaso mapanakit. Paano yun? Mapanakit eh. Pag-ibig pa rin. So, Pero love God pa rin. pag-ibig. So, sinabi ko dito na God put you in this planet to develop your character. So, 80 years ka dito, so siguro na-develop na yung magandang 55 na ako na-develop. Hanggang ngayon, wala ka pa rin eh. So, praise God, minumol na tayo magmula sa minsan, Laban na. So, yun nga po ang ng Panginoon. Si Satan, sabi niya, the biggest lie na ginawa ng Panginoon, ay ng Satan, yung maging God ka, di ba sabi niya sa Genesis? So, tingnan mo sa mga churches doon sa Amerika, parang ako na yung God, ano ba yung mga kumakanta ng mga kung ano-ano. So, parang inuinsulto na nila si God kasi sila daw look like God, magano'n. Mayroong church doon sa USA. Ganon. So, ito yung pinaka-oldest lie na ng Panginoon. So, God, mini God, So, but, hindi naman na sinasabi na maging God ka. Ang Panginoon, I want you to be godly. Sabi niya, godly. Hindi ka dapat maging God. Kasi lie yan, hindi yan totoo. Never, never, never ka maging God. Kasi siya lang ang God. But God wants you to become godly. So, paano ba ma-develop yung character sa ating buhay? So, minsan, paano ba nadi-develop sa mga problems natin? Problems, tribulations, ano mga pangyayari sa buhay natin. Bakit may problema? Kasi ina-allow din ni Lord yun para to be more like Jesus. Kasi ina-allow niya yun para ma-develop yung character natin. Katulad noon, sabi niya patience, tapos doon pa lang sa kalye, nagagalit ka na kaagad, kinat ka ng nagagalit ka na. Saan yung patience mo doon? Diba, minsan nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Yung grief, katulad noon, namatayan ka, na may nawalang sa'yo, nagigrieve ka, pero nandyan yung character ni Jesus Christ sa'yo, nandyan pa rin yung joy. Diba? Nandyan pa rin yung joy kahit na nagigrieve ka, deep inside your heart. Nandyan yung joy. So, hindi mawawala yun. Sabi niya po, Jesus is more interested in your character than your comfort. Kasi yung comfort will be, saan mo yan magiging yung comfort? Doon sa heaven. Kasi sabi niya nga doon, I will wipe away your tears. Yung comfort, nandun na sa heaven after death. Lahat nandun na, eternity na yun. Kasi dito sa earth, di ba, in this earth, you will face tribulations, lahat, kapighatian, lahat na dito sa earth. So, but then, ang maiiwan pa rin yung character. Yun pa rin, ang character pa rin ang hinahanap ni Lord. Yung comfort sa heaven mo yan makiklaim. Kasi talagang dito sa lupa,
Wala. Ganun tayo sa comfort. Comforted. Praise God. But yung paano ba ma-develop yung character ni Jesus Christ sa atin? It will take time. It's a long life process nga. Worship, fellowship, and discipleship. Doon tayo madidevelop kung nag-worship tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng fellowship, at yung sa discipleship, paano tayo tinuturuan, paano maging kawangis ni Jesus Christ. So it takes time. Kaya depende rin sa response ng tao. Kasi may free will tayo eh. Minsan, ang tagal-tagal na sa Panginoon, lagi pa rin, yung lagi self-centered, laging gustong pansinin, gano'n. So, hindi eh, kailangan mag-grow tayo. Mag-grow tayo. Katulad din ng pag-increase ng edad natin. Amen. Dapat gano'n. Kamsa. 5. Ayan o, 2 Corinthians 3:10. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So, madami tayong pinagdadaanan dito sa earth, sabi dito. Troubles, trials, but pag nalampasan natin itong troubles at saka trials, ay magtatagumpay tayo. He will develop His character in us. Paano ba tayo mag-react? Temptation. Yung temptation din, choice din yun. Yung temptation. Oh. So every problem has a purpose, and that purpose is to maging kawangis ka ni Jesus Christ. But ang gawin lang natin sa Kanya ay to trust and to respond to Jesus in a right way. See? Lahat laging it's a choice. It's a choice pa rin. Minsan may conviction na nga ang Panginoon. Gusto mo pa rin yung choice mo. Yun ang yun ang nakakalungkot. Tapos at the end, magre-regret ka, ay, sayang, sinunod ko na lang sana si Lord. Minsan, yung spirit na umusap na sa'yo, sabi niya, iwanan mo na siya. Nangungusap na siya sa'yo, pero yung ano mo, yung spirit mo, gusto mo pa rin, yung flesh, gusto mo pa rin. Hindi eh. We have to obey the work of the Holy Spirit kasi yun ang nakakabuti sa atin. At maging tayo, maging peaceful pa yung buhay natin. So, ang nais din po ng Panginoon, He wants us to grow up spiritually. So, hindi lamang po tayo bonsai, kundi gusto niya mag-grow tayo spiritually. Hindi po yung laging fair weather believers. Yung, ito pwede. Ito, saka na lang. Hindi na tayo dapat ganun. Dapat, kung ano yung ng Panginoon sa atin, sundin na natin siya kasi yun ang nakakabuti sa atin. So, praise God. Kasi, nais ng Panginoon na tayo'y lumago. Kasi hindi naman, ang preparation na to, hindi dito sa lupa for eternity. E paano kung maabutan tayo ni Lord nandun sa, sa bungan? Nandun din si Cristo. Sayang yung ginugulo dito ng 5 taon tapos naabutan ka dun sa sabungan. Nandun din si Cristo na po. Hindi, siya tawag kasi Kristo, yung mga kaso mula po kayo tayo. Baka si Christy ang nandoon. Si Kristi, yung nga, yung palay, si Kristi. Alam niya yan. Praise God. So, tayo po'y mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sa kayamanan mo doon. So, pang-apat po, shape for serving God.
of us, we each have unique gifts and talents to use in service of God. So sinabi ko dito sa 1 Peter 4:10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gift. Use them well to serve one another. So sabi ko dito, use them well to serve one another. Sinake pala tayo ng Panginoon to serve one another. Sabi niya, lahat tayo may mga abilidad, iba-ibang personality. So, gamitin po natin kung ano yung pinagkaloob sa atin na abilities. Ano man po ito, gamitin po natin for the glory of God. Magkakaiba tayo ng personalities, gamitin po natin kung ano yung mga personality. So, each of us has unique gift. So, ayan nga, sabi na, each of us has unique gift. So, makita po natin na lahat po tayo, sinake po tayo upang mag-serve sa Kanya. Amen. Praise God. So, minsan din po, ano ba yung nag-shape sa atin? Sa ating buhay. Yung mga experiences natin sa buhay. Amen. Yun ang nag-shape sa atin. Either good or bad. Yung mga naranasan natin. So, even yung napakasakit, sinishape din tayo ng nangyari sa buhay natin. So, sinishape tayo ng Panginoon para tayo'y magamit ng Panginoon. Ito po yung pinaka number 1 na ginagamit ng Panginoon, yung painful experience sa buhay natin. Yun po ang number 1 na ginagamit niya to shape us in serving others. So, praise God, in trials and in pain, andyan ang Panginoon. So, hindi niya tayo iiwanan. Kasi ang mga bagay na ito, sinishape lang tayo ng Panginoon. To do good work. Sa ministry, o dumaan ka na ng pagkabagyo-bagyong problema. So, pagdating ng panahon, baka yung isang kapatid mo, nagkaroon din siya ng pagkabagyo-bagyong problema. So, alam mo na kung ano yung ipapayo mo sa kanya. Kasi naranasan mo eh. Naranasan mo kung ano yung mga bagay na yon. So, paano ba tayo mag-serve sa Panginoon? Sabi niya. The purpose of life is to serve God by serving others. So, napakainam po by serving others. Yun po ang nais ng Panginoon, to serve others. Ito yung plano ng Panginoon sa atin, Psalm 139:13. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. So, sinink tayo ng Panginoon na magamit natin yung mga gift and talents natin. Amen. The service of God. Hindi tayo pare-parehas. Kahit na yung tamark natin, buong mundo naka ng tamark, pero bakit walang magkaparehas? Galing ng Panginoon eh. Magkaparehas yan. Sino? Go, alis ko. Sa si Goping yan. Wala eh. Kahit DNA yan, walang magkakaparehas. Di ba ang galing ni Lord? Lahat ng walang kaparehas. Galing yan. Kinambalto ko eh. So, praise God. So, yung mga problema na dumadating sa ating buhay, lapit natin kay God, maging faithful tayo sa Kanya kasi siya naman ang magbibigay ng sa atin. Amen. Kalakasan, ng reward, lahat. Siya naman, huwag tayong bibitip sa Kanya. Kasi ang binidevelop niyo sa atin yung
yung character. So number 5 po, God made, you are made for a mission. Sabi po dito. Made for a mission. So we are called to share God's love with the world. Sinabi po dito sa John 17:18, as you send me into the world, I am sending them into the world. So, tayo, niligtas ng Panginoon, kailangan din natin i-share yung pag-ibig ni God sa ating kapwa. Para sila din magkaroon ng kaligtasan. Bawat isa kasi sa atin, may unique contribution. Kakaiba ka kapatid. Yung kapatid mo doon sa labas, hindi niya maibahagi yung pag-ibig ng Diyos. Ikaw na tumanggap sa Panginoon, ikaw makapagbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba eh. Yun yung maging contribution natin dito sa mundo habang nandito tayo sa earth. So, kaya, you are chosen, ano yun, yung royal priesthood, chosen generation. Oo, diba? Sabi niya. Kaya, pinili ka ng Diyos na magbahagi din ng salita ng Panginoon. Sabi niya nga dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So, napaka-ano po yung pangako ng Panginoon, I am with you always, even to the end of the age. Napaka-lakas, mo, hindi niya tayo iiwanan. So, ito lang yung, yung mga purposes ng Panginoon na to, ito yung maglalas. Lahat itong mga purpose natin, ito yung maglalas. Wala nang iba, walang matitira, kundi yung itong purpose ng Panginoon na sa ating buhay. Alam niyo po, meron pong pag minsan tanongin mo, okay lang, kumusta ang buhay mo, okay lang, masaya na ako. Okay lang ba yun pag tanongin mo? Hindi. There is something more na yung Panginoon na sinasabi sa ating buhay na dapat gawin. So, gusto niya sa buhay natin, maging successful tayo in all areas of our lives. So, hindi lang yung good life. Katulad dito si Paul, sabi niya, sa Acts 20:24, ito na yung mag-farewell si Paul. Sabi niya, but I reckon my own life to be worth nothing to me. I only want to complete my mission and finish the work that God has Lord Jesus gave me to do, which is to declare the good news about the grace of God. Amen. Ito yung sinabi ni Paul bago siya, yun lang ang mission niya, to finish the work of the Lord Jesus gave me to do, which is to declare the good news about the grace of God. So, hindi naman niya sinabing, iwanan mo yung trabaho mo, o iwanan mo yung hindi niya sinabi. Kahit saan ka pumunta, pwede mo pa rin ibahagi yung salita ng Panginoon. So, sabi po dito, you are made more than a good life for a better life. Sabi na, Jesus included everyone in His death so that everyone could be included in His life. A far better, hindi lang good life. Sabi niya, a far better life than people ever live on their own. So, kakaiba po tayo. Kakaiba po yung pagkaroon ng relasyon sa ating Diyos na buhay. So, how do I get a better life? Hindi lang good ang gusto ng Panginoon, better life. Better life ang gusto ng Panginoon. Wala na. How do I get better life? Dahil Psalms 34:8. Ito
Ito po, sabi niya, how do I get a better life? Find out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety with Him. So, find out for yourself how good God, how good the Lord is. So, hanapin natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Binibigyan niya tayo ng magandang future. Unahin natin siya. Pwedeng yung tao, iiwan ka, yung mahal mo sa buhay, yung minamahal mo, iiwan ka, pero ang Panginoon, hindi ka niya iiwan. So, napakabuti ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon natin, hindi ka niya iiwan. Mahal na mahal ka niya. So, hanapin natin siya kasi yung purpose ng Panginoon, may purpose siya sa'yo. Bakit? Bakit ganun? Kahit ano yung nararanasan mo, may purpose pa rin siya. Hanapin natin siya. Happy are those who find safety with Him. Sabi nga niya, safety, find safety. Run. Sabi pa niya doon sa ibang version. Happy are those who run. Tatakbo sa Kanya. So, yun po ang nais ng Panginoon. So, do not waste your life finding your purpose. Alam na po ng Panginoon, anuin na natin siya. Kung may pagkakataon, hanapin natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So, lahat po tayo, may mga insecurities, sadness, fear, loneliness, but then sabi ng Panginoon sa Matthew 11, 28, 30, Jai, kasi ang gulo dito sa mundo, gusto ng Panginoon, gumanda ang buhay natin. Sabi ko dito, Matthew 11, Matthew 11, 28 to 30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. All of you, take up my yoke and learn from me, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself, for my yoke is easy, and my burden is light. So, praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi pa rin niya, come to me and I will give you rest. Amen. Hallelujah. So, hallelujah, hindi natin kayang iiwan, hindi natin kayang, ang pag-ibig ng Diyos ay totoo, kahit iiwan natin siya, hindi na tayo iniiwan. So, praise God, ito po yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Ang gawin lamang po natin, mag-respond sa Kanya, yung sa pag-ibig niya. Kasi, mas yung pag-ibig niya sa atin, mas malalim, mas malawak, mas mataas. So, anumang mga sitwasyon natin sa buhay, minsan, hindi na natin kaya, but then, sa tulong ng Panginoon, makakaya natin yan. Praise God. Sinabi po dito sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Hanapin natin lagi yung purpose niya. Ano bang mga pangyayari sa buhay natin? Ano kaya kayong nais ng Panginoon iparating sa akin? Lagi natin i-question yung sarili natin. Mayroon siyang sinasabi sa lahat ng mga pangyayari, may mga reason. So, and then, makita din, sasagutin din ng Panginoon yan. Ano yung mga reason? Reason ng Panginoon, bakit nangyari ito, nangyari yan, naging ganito ako, may mga reason. Naging successful ako, naging ganito, may mga reason bakit. So, ang ano lang natin, huwag tayong bibitiw sa Kanya. Kasi, ang mga nandito sa lupa, mawawala, pero yung life natin after that, hindi mawawala. Eternity to eternity, kasama natin siya.
So, praise God, yun lamang po ang salita ng Panginoon. Glory to God, hallelujah namin, hallelujah o God. Panginoon, salamat po God sa yung mga salita mo o God. Lord, thank you o God sapagkat Lord, nalaman po namin Ama o God ang purpose mo o God sa aming buhay Ama o God. Bakit kami o God, nandito kami Lord sa earth na ito Ama o God. Lord, we just thank you o God, ang iyong pag-ibig o God ay napakalawak Ama o God. Lord, hallelujah Jesus, and I pray Holy Spirit o God, that you will just continue o God to give us also Lord the compassion Ama o God, to share o God your love o God sa ibang tao Ama o God. Lord, lalong-lalo na po o God, sa tingin namin o God ay unlovable. Lord, we pray, Holy Spirit, you will give us the compassion Ama o God. Panginoon, salamat po o God. Cover us with your precious blood and ang mga natutunan namin o God sa araw na ito. We glorify you, we exalt you. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen.